Itinapon ng magkapatid ang mga lumang damit na ipinadala ng kanilang ina na nasa abroad. Ang hindi nila alam ay, "Hello, Ate Mai." Isang kwentong kapupulutan ng aral. Pakitapos ang aking kwento, excited ang magkapatid na sina Rika at Chepoy. Dumating na kasi ang balikbayan, box galing Saudi Arabia, padala ng kanilang nanay Tessie na 10 taon ng OFW doon bilang domestic helper. "Sigurado ako may sapatos ako dito." Yung Jordan. Sigaw ni Chepoy habang hinihiwa ang tape ng kahon. "Ako naman, designer bag at mga perfume," sabi ni Rika. Pero nang buksan nila ang kahon, nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Bumungad sa kanila ang amoy ng mothballs at lumang tela. Walang sapatos, walang bag, walang chocolates. Ang laman ng kahon ay puro lumang denim jacket, mga kupas na maong pants, mga blouse na halatang luma na ang style, at mga medyas na bacon na ang garter. "Ano to?" Sigaw ni Rika, diring-diri na hawakan ng mga damit. "Bakit puro basahan ang pinadala ni nanay? Ginawa tayong tambakan ng basura?" "Bad trip naman," dabog ni Chepoy. "Kinalkal ko hanggang ilalim, puro lumang damit talaga. Wala man lang spam o corned beef. Nag-e-expect pa naman ako ng rubber shoes." Dahil sa sobrang inis at dismaya, isinara nila ulit ang kahon. "Itapon mo na nga yan sa labas, Chepoy," utos ni Rika. "Pampasikip lang yan dito sa bahay. Baka may bedbugs pa yan galing Saudi. Ibigay mo na lang sa magbobote o sa basurero." Walang alinlangan, binuhat ni Hepoy ang mabigat na kahon at inilabas sa gate. Sakto namang dumaan ang truck ng basura. "Manong, pakikuha na rin po ito." "Basura po yan," sigaw ni Hepoy. Hinagis ng mga basurero ang balikbayan box sa likod ng truck at umalis. Pagpasok ni Chepoy sa bahay, tumunog ang telepono. Video call galing kay Nanay Tessie. Sinagot ito ni Rika nakasimangot. "Hello mga anak, nakuha niyo na ba ang box?" Masayang bati ng kanilang ina. Payat na payat ito at halatang pagod. Pero nakangiti. "Opo, Nay," matabang na sagot ni Rika. "Pero bakit naman po ganun? Puro lumang damit? Wala kaming mapapakinabangan dun. Itinapon na po namin." Nawala ang ngiti ni Nanay Tessie. Namutla siya. "Anong itinapon?" Nanginginig na tanong ng ina. "Saan niyo itinapon?" "Sa truck ng basura, Nay. Kakaalis lang." Sagot ni Hepoy na nakisingit sa kamera. Kasi naman, Nay, puro ukay-ukay ang laman. Nakakahiya kung isusuot namin." Biglang humagulgol ng iyak si Nanay Tessie sa kabilang linya. Isang iyak na puno ng hinagpis at takot. "Diyos ko po, bakit niyo tinapon?" Sigaw ng ina. "Mga anak, kaya puro lumang damit ang laman niyan kasi ayokong mainit sa mata ng customs. Ayokong manakaw." "Ha? Ano pong ibig niyong sabihin?" Kabadong tanong ni Rika. Sa loob ng mga bulsa ng lumang jacket at pants na yun, tinahi ko. Dahil ang bawat bulsa niyan ay may laman na mga alahas na tunay, may kwintas, relo, bracelet at hikaw, halata iyon ay ginto at ang ibang bulsa, naglagay na rin ako ng pera doon. Para isang padala na, naiiyak at nanginginig na tinig ni Nanay Tessie. Dahil ang mga alahas na ipinadala niya ay ang mga sweldo niya na bawat buwan, invest niya ito sa alahas para tumaas ang value. Nang marinig ni Rika, napatulala ito at hindi na makapagsalita sa panghihinayang. Kahit si Chepoy ay biglang lumabas, baka sakaling maabutan pa ang truck na kumuha ng mga basura, kaya ginawa ng magkapatid. Inalam kung saan itatapon ng truck ang mga basurang hinakot. Hindi sila nag-aksaya ng panahon pa, nagtungo sila sa tambakan ng basura, kung saan itinapon ng mga truck ang mga nakukuhang masura. Dahil sa daming nakatambak, hindi nila alam kung paano pa nila mahahanap ang box na itinapon nila. Maya-maya pa ay may dumating na 3 truck. Napansin ni Chepoy na iyon ang truck na naghakot ng basura sa kanilang lugar, kaya agad naman itong pinuntahan. Nang itinapon na ng truck ang mga basura, kahit anong amoy nito ay hinanap ng magkapatid ang box. "Chepoy, nakita ko na ang box, halika at tulungan mo ako." "Iyan nga ang box, halika at buhawin muna natin," wika ni Chepoy, at nang makuha na nga nila ang box, agad na isa-isa nilang inilapag ang mga lumang damit. At lahat ng bulsa ay kinapkap nila. At dito nila nakumpirma na may laman nga ang bawat bulsa. Totoo nga, Chepoy. May laman nga ang mga bulsa. Ang daming alahas nito. Oo nga, buti na lang tumawag agad si Nanay upang ipaalala ang laman ng box, wika ni Chepoy. Hindi sila makapaniwala na sa higit pa pala sa lumang damit ang laman ng box at agad nilang ipinaalam kay Nanay Tessie na okay na ang lahat. Naibalik din ang mga alahas na inimbes ng nanay nila. Aral, huwag laging nakatingin sa panlabas na anyo. Minsan ang lumang bagay, lumang kaibigan, diyan pa natin makikita ang tunay na kailangan, tunay na saya, at tunay na halaga. Ikaw, anong aral ang nakuha mo sa kwentong ito? Paki-comment naman dyan sa ibaba. Mamimili din kasi ako ng mababahagian para sa GCash sa mapipiling pinakamagandang comment na aral